inyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa iyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila ay nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin, at ang nagtatakwel sa inyo'y nagtatakwel sa akin, at ang nagtatakwel sa akin ay nagtatakwel sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan ng Oktubre, atin pong pamintuho at atin pong pasasalamat sa ating Poong Hesus Nazareno. Kaya kahit papaano na napakahirap ang pagdalaw sa ating pambansang Labana at Basilica Minor ni Jesus Nazareno, talagang hindi mapipigil ang inyong debosyon at inyong pagmamahal para sa Poong Jesus Nazareno. Pero ang tanong po sa ating mga pagbasa ngayon, paano ba tayo nagbabalik loob? Paano ba tayo nagsisisi? Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 13 hanggang 16. Sa versikulo 13, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Lucas, mayroon pong nakasulat sa Koine ko na Griego, Mitinuisan. Ito ay kaugnay po sa metanoia, pagsisisi, pagbabago o pagbabalik loob. Ang metanoia ay mula po sa dalawang salita na Koine ko na Griego, meta, ibig sabihin pag-iiba, at noe, mula sa nuos, pag-iisip, mag-ibang isip. Na sa Latin naman ay tinatawag na penitensya, isang pagsisisi. Pero ang orihinal na pagkasabi nito, dahil ang ating Panginoon ay isang Hudyo, ang kanya pong salita ay lumang Hebreo. Kaya ang kanya pong pagsabi dito, teshuvah. Teshuvah ay pagsisisi, pero hindi lang po ito pagsisisi ang teshuvah. Ang teshuvah ay pagbalik sa loob ng kaibuturan ng ating sarili upang tayo ay makabalik sa Diyos at tayo ay magsimula ng tunay na pagbabago. Paano ba ang tunay na pagbabago? Una, dapat nating tanggapin na tayong lahat ay marupok at may hina. Kaya atin pong tanggapin
na ang ating mga paraan, ang ating mga gawain, ang ating mga kalakaran ay hindi kalakaran, hindi gawain, at hindi ayon sa Diyos paminsan-minsan. Kailangan nating tingnan na may mataas pa na panununtunan, may pataas pa na batayan ng lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating tunguhin at saysay sa buhay. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pangalawa, dapat rin nating tingnan at dapat rin nating tanggapin, dapat rin nating aminin ang ating kasalanan. Hindi lang na tayo ay magkumpisal, pinakailangan din na tayo magbalik loob. Ang isang pagbalik loob na kung saan baguhin natin ang ating karakter, baguhin natin ang ating ugali, baguhin natin ang ating pamamaraan at kalakaran sa buhay, at mga tunguhin sa buhay. Kailangan ito ay mayroong tunguhin para sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Baruch, Kapitulo 1, verso 15 hanggang 22, sinasabi ni Propeta Baruch na matuwid ang Panginoon. Pero ang mga tao hindi na naging matuwid, kaya tulos sila'y sinumpa at pinarusahan ng Diyos. Kaya ang kailangan dito ay isang tunay na pagtanggap na wala pong taong perpekto. Lahat po tayo'y mga makasalanan, lahat po tayo'y mga marupok, lahat po tayo'y mahina, pero kinakailangan natin ang lakas mula sa Panginoong Diyos. Pangatlo, doon tayo pupunta sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, verso 13, na kung saan nasabi ng ating Panginoon, kawawa ang Corazin, kawawa ang Betsaida. Maraming ginawa ang Panginoong Hesus na mga himala. Kanya pong pinagaling ang mga may sakit. Ang mga bulag ay makakita, ang mga pilay ay makalakad. Nagtuturo pa siya ng mabuting balita o Ebanghelyo. At marami pa siyang ginagawa sa may Galilea. Ngunit hindi ito nagbabago. Pati ang Capernaum, nagmamataas. Parang akala nila nasa langit na sila. Kaya mayroong salita dito na kailangang magsisi. At dito po ang tinatawag na teshuvah. Kaya po, una, yung sinasabi natin na ating tanggapin na ang ating mga paraan ay hindi paraan ng Diyos. Pangalawa, na ating aminin ang ating pagiging makasalanan. At pangatlo, ang ating pagbabalik sa Diyos. Teshuvah, pagbabalik sa Diyos. Metanoia, ang pagbabago ng ating mga isipan upang ang ating mga isip ay makadiyos. Sapagkat mula po sa ating isipan, ang lahat ng nasa ating iniisip, lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating gusto, mga hilig at tunguhin sa buhay. Kaya kung baguhin po natin ang ating pag-isip, magkaroon po tayo ng isang panibagong puso. At ang puso natin, mula sa puso na makasarili, puso kagaya ng ating pong Hesus Nazareno. Mula sa ating pagtingin lang at pag-alaga at pagmalaki sa sarili, ating gawin ang pamiminto, ang ating pagpupugay, ang ating pagpupuri sa Diyos upang tayo mapalayo sa mga makasarili na paraan. At ating ipagdasal sa ating Panginoon. Manalangin tayo na naway ang ating pananalig, ang ating pag-asa, at ang ating pag-ibig ay sa Kanya, para sa Kanya, at tuwi na para sa Panginoong Diyos. Kapag ito'y ating ginagawa, dito po natin makita ang kahulugan sa sinasabi ni San Agustin. Nasabi niya, ang puso ko'y hindi mapalagay hanggang ito'y sumasayo, Panginoon kong mahal. Hindi mapalagay ang mga puso natin
kapag hindi tayo nasa Diyos, pagka hindi tayo naglalakad sa Kanyang daan, kapag tayo hindi nagbabago, kapag tayo hindi umaamin sa ating mga kasalanan, iwanan na po natin at iwaksi ang lahat ng ating masama na hilig at ang ating luma na sarili. Ating gawin ang panibagong sarili na kung saan ating ipahayag na tayo'y larawan at kawangis ng Diyos. At hindi lang kawangis at larawan ng Diyos na sinasabi sa aklat ng Henesis 1:26, tayo rin ay kawangis ng ating Poong Jesus Nazareno sapagkat tayo'y nabinyagan na Kristiyano. Amen? Kailangan na tayo ay magmahal gaya ng Panginoong Jesus Nazareno na nagmamahal ng tunay sa atin. Gaya ng Pong Jesus Nazareno, tayo po ay maglalakad sa Kanyang mga paraan at gabayan ng Kanyang mga pagtuturo o tinatawag na Ebanghelyo. Kung tayo ay namumuhay ayon sa turo ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng metanoia o sa salita ng ating Pong Jesus Nazareno, teshuvah, babalik sa Diyos. Doon tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo. Sapagkat kung tayo ay kasama niya, tayo ay maligtas. Tayo ay mabuhay sa Kanyang kapayapaan. Tayo ay umibig gaya ng pag-ibig ng Diyos na inaalay niya ang Kanyang sarili. Pasan niya ang cross, namatay sa cross upang tayo'y Kanyang iligtas. Ganon kadakila ang Kanyang pag-ibig. Naway mamuhay tayo sa pag-ibig na tunay sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.